Kumusta mga kakwarta? Welcome back sa Kwarta Diaries. Ngayon, may napakahalaga at napaka-urgenteng paksa tayong tatalakayin. Kung nanonood ka ng balita ngayon o kung nakita mo ang presyo ng dolyar sa bangko, alam mo na kung ano ang pinag-uusapan natin. Ang Philippine Peso ay bumabagsak. At hindi lang ito ordinary na pagbaba. Ito ay isa sa pinakamababang antas ng ating piso sa kasaysayan. Ang tanong na tinatanong ng bawat Pilipino ngayon, ano ang ibig sabihin nito para sa aking pera? Dapat ba akong mag-alala? At ano ang dapat kong gawin ngayon? Iyan ang tatalakayin natin ngayon, ng buo, ng simple, at ng may mga konkretong solusyon. Handa ka na ba? Simulan na natin. Una, ano ba talaga ang nangyayari sa peso ngayon? Ang Philippine Peso ay bumaba sa record low nito laban sa US dollar ngayong 2026. Ibig sabihin, kailangan ng mas maraming piso para makabili ng isang dolyar kaysa dati. Para sa simpleng halimbawa, kung noong nakaraang taon ay 56 pesos ang katumbas ng isang dolyar, ngayon ay posibleng 58, 59 o higit pa. Ito ay tinatawag na currency depreciation, ang pagbaba ng halaga ng ating piso kumpara sa ibang pera sa mundo. At para sa karaniwang Pilipino, ito ay may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, bakit ito nangyayari? Maraming dahilan kung bakit bumababa ang peso. Dahil numero uno, ang geopolitical tensions sa buong mundo. Ang tensyon sa pagitan ng US at Iran ay nagdudulot ng uncertainty sa global markets. Kapag may uncertainty, ang mga investor ay lumalayo sa emerging market currencies tulad ng Philippine Peso at lumalipat sa mas safe na currencies tulad ng US dollar at Japanese yen. Dahil numero dalawa, ang trade imbalance ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nag-i-import ng mas maraming produkto kaysa nag-i-export. Ibig sabihin, mas maraming dolyar ang lumalabas ng bansa kaysa pumapasok. At kapag mas maraming dolyar ang kailangan, bumababa ang halaga ng peso. Dahil numero tatlo, ang US dollar ay lumalakas. Hindi lang ang peso ang bumababagsak. Halos lahat ng Asian currencies ay bumababa laban sa US dollar ngayon. Ito ay dahil sa hawak na mataas na interest rates ng United States. Dahil numero apat, ang BSP rate cuts. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagbaba ng interest rates ng 6 na beses na. Habang nagbababa ang local interest rates, ang mga investor ay naghahanap ng mas mataas na returns sa ibang bansa at inililipat nila ang kanilang pera palabas ng Pilipinas. Ito ay nagpapahina pa sa peso. Pangatlo, ano ang epekto nito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ito ang parte na pinakaimportante para sa karamihan. Epekto numero uno, mas mahal na ang mga imported na produkto. Ang Pilipinas ay umaangkat ng maraming produkto, langis, kotse, gadgets, pagkain, gamot. Kapag bumaba ang peso, mas mahal ang lahat ng ito dahil kailangan ng mas maraming piso para mabayaran ang parehong halaga sa dolyar. Kaya ang gasolina, mas mahal. Ang mga gadgets, mas mahal. Ang ilang pagkain, mas mahal. Ang gamot na imported, mas mahal. Epekto numero dalawa, mas mataas na inflation. Dahil mas mahal ang imported goods, tumataas ang presyo ng mga produkto. At ang inflation na tumataas na bago pa, ay lalo pang lalala kung patuloy na bumabagsak ang peso. Epekto numero tatlo, mas mataas na bayad sa foreign loans. Ang pamahalaan at ilang kumpanya ay may mga utang na denominado sa US dollar. Kapag bumaba ang peso, mas mahal ang pagbabayad ng mga utang na ito sa termino ng piso at ang dagdag na gastos ay maaaring maramdaman ng mga ordinaryong Pilipino sa anyo ng mas mataas na buwis o mas mataas na presyo ng serbisyo. Epekto numero apat, magandang balita para sa mga OFW. Para sa ating mga kababayang OFW, ang bumababagsak na peso ay may positibong epekto. Kapag nagpadala sila ng 1,000 dolyar, mas maraming piso na ang natatanggap ng kanilang pamilya. Kaya kung ikaw ay OFW o may kapamilyang OFW, ito ay isang mugas pagkakatasogan para sa mas maraming remittance na mapupunduhan ang investments. Pang-apat, ano ang hindi dapat gawin ngayon? Bago natin pag-usapan ang dapat gawin, pag-usapan muna natin ang hindi dapat gawin. Hindi numero uno, huwag magpanik. Ang pagiging makatuwiran at mahinahon ay ang pinakaimportanteng financial skill sa panahon ng krisis. Ang mga taong nagpanik ay madalas na gumagawa ng maling desisyon na nagpapahina sa kanilang financial position. Hindi numero dalawa, huwag i-convert ang lahat ng piso sa dolyar ngayon.
Ito ang common na instinct ng marami. Kapag bumabagsak ang peso, bilhin na ang dolyar bago pa mas bumaba. Pero ito ay speculative at mapanganib. Hindi natin alam kung kailan ito babalik. At kung mag-aantay ka ng maling timing, maaari kang matalo. Hindi numero 3, huwag i-withdraw ang lahat ng ipon. Ang pagpapanatili ng pera sa ilalim ng unan ay hindi solusyon. Ang cash ay nawawalan ng halaga sa inflation. Ang tamang sagot ay ang mag-invest sa mga assets na nagpoprotekta laban sa currency depreciation. Ikalima, narito ang 5 bagay na dapat mong gawin ngayon. Hakbang numero 1, dagdagan ang MP2 contributions ngayon. Ang MP2 Pag-ibig ay nagbibigay ng 7 hanggang 7.8% dividends per year na government-backed at tax-free. Sa panahon ng currency weakness, ang mga investment na nagbibigay ng mataas na local returns ay nagpoprotekta sa iyong buying power. Mas mabuti ang 7% return sa MP2 kaysa ang pera ay nakaupo sa savings account na 0.1% lang. Hakbang numero 2, isaalang-alang ang dollar-denominated investments. Para sa mga may kakayahan, ang pag-i-invest sa dollar-denominated assets ay nagbibigay ng natural na hedge laban sa peso depreciation. Ang mga pwedeng gamitin, dollar savings account sa BDO, BPI, or Metrobank, dollar time deposit, global mutual funds o UITFs na nakadenominate sa dolyar. Kapag bumaba ang peso, ang halaga ng iyong dollar investment ay tumaas sa termino ng piso. Hakbang numero 3, mag-invest sa real assets. Ang real assets tulad ng lupa, bahay, at iba pang physical properties ay natural na nagpoprotekta laban sa inflation at currency depreciation. Ang presyo ng lupa sa Pilipinas ay hindi bumababa dahil lang bumaba ang peso. Sa katunayan, ang presyo ng real estate ay madalas na tumaas kasabay ng inflation. Kahit maliit lang, ang pagbili ng lupa sa probinsya ay isang magandang long-term protection laban sa currency weakness. Hakbang numero 4, i-maximize ang OFW remittance ngayon. Kung mayroon kang kapamilyang OFW, ngayon ang pinakamagandang panahon para sa kanila na magpadala ng mas malaking halaga. Dahil mas maraming piso na ang natatanggap sa bawat dolyar na ipinapadala. At ang dagdag na piso na iyon, huwag gastusin, i-invest agad sa MP2 o stocks. Hakbang numero 5, bawasan ang dependence sa imported goods. Ito ay simple lang pero epektibo. Kung ang mga imported na produkto ay mas mahal na, humanap ng local alternatives. Halimbawa, sa halip na imported na brands ng pagkain, subukan ang local alternatives. Sa halip na imported na gadgets, i-maximize ang kasalukuyang gamit. Bawat pisong natitipid mula sa imported goods ay isang pisong pwedeng i-invest. Mga kakwarta, ang pagbagsak ng peso ay isa sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ito ay bahagi ng mas malaking global economic forces na lampas sa ating kakayahan na baguhin. Pero ang ating tugon dito, iyan ang kontrolado natin. Ang mga taong walang financial knowledge ay matatakot, magpanik, at gagawa ng maling desisyon. Ang mga taong may financial literacy, tulad ng inyong lahat na nanonood ngayon, ay makikita ang pagkakataon sa loob ng krisis, magpoprotekta ng kanilang pera, at magiging mas malakas pagkatapos ng storm na ito. Iyan ang layunin ng Kwarta Diaries. Hindi lang turuan kayo kung paano mag-ipon, kundi turuan kayo kung paano maging matalino sa lahat ng uri ng financial situation. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, i-like, i-subscribe at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya na kailangan nitong marinig ngayon. At sa comment section, gusto kong marinig ang inyong tanong o opinyon tungkol sa peso depreciation. Naramdaman mo na ba ang epekto nito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ito ay Kwarta Diaries. Sama-sama nating harapin ang mga hamon at protektahan ang ating kwarta. Hanggang sa susunod, ingat lagi!